Ang kabayong hindi sumuko kwento ng isang amang nawalan ng lakas. At ng kabayong tumangging iwan siya sa mundong mabilis manghusga, may mga kwentong kailangang marinig. Sinabi ng doktor, hindi na siya muling makakatayo ng mag-isa. Sa isang tahimik na baryo sa lalawigan ng Batangas, may isang lalaking nagngangalang Mateo. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman, may asawa siyang si Liza, may anak silang dalawa. Ang pangalan nito ay Kidlat. Hindi pang karera si Kidlat, hindi rin pang display. Isa siyang kabayong pangbukid kasama ni Mateo sa pag-aararo, paghahatid ng ani at minsan, kapag pagod na ang mundo, si Kidlat ang pahinga ni Mateo. Isang maulang hapon habang pauwi sila mula sa bukid, madulas ang daan. May malalim na bahagi sa gilid ng pilapil na hindi napansin. Nadulas si Kidlat, hindi siya agad nakabangon. Narinig pa niya ang malakas na pag-ungol ng kabayo. Pagmulat niya puti ang kisame, naroon ang asawa niya umiiyak. May pinsala sa spinal cord, sabi ng doktor. Hindi na tulad ng dati. Iyon ang tumatak sa isip ni Mateo. Para sa isang lalaking sanay magtrabaho mula madaling araw hanggang gabi, ang ideya ng pagiging umaasa sa iba ay mas mabigat pa sa mismong sugat. Pagkatapos ng ilang linggo, nakauwi siya, nakasakay sa wheelchair. Ang bukid ay nandoon pa rin. Narinig niya ang yabag. Mula sa likod ng bahay, dahan-dahang lumapit si Kidlat. Payat na ito. Huminto sa harap niya ang kabayo, tumahimik. Dahan-dahan nitong inilapit ang ulo sa kandungan ni Mateo. At doon, bumigay ang matatag na lalaki. Sa unang pagkakataon mula nang maaksidente siya, umiyak siya ng malakas. Noong una, maraming bumisita. May nagdala ng prutas, may nagbigay ng payo, pero habang tumatagal, unti-unting nabawasan ang mga dumadalaw. Ang bukid nila ay unti-unting pinaupahan. Ang gastusin ay dumarami. Minsan, narinig ni Mateo ang dalawang kapitbahay. Kawawa naman, dati ang lakas-lakas. Hindi na siguro makakabawi yan. Napansin ng anak niyang si Marco. Tuwing gabi, si Kidlat ay hindi natutulog sa kwadra. Lumalapit ito sa gilid ng bahay. Sa tapat mismo ng bintana ni Mateo, tahimik lang. Minsan, maririnig ang mahinang paghinga nito. Minsan, marahang pagtapak sa lupa. Isang gabi, hindi nakatiis si Mateo. Nagpahatid siya palabas. Sa ilalim ng buwan, magkatapat sila. Anong tinitingnan mo? Bulong niya. Lumapit si Kidlat. Bahagyang itinulak ang kanyang balikat. Kinabukasan, nagsimula ang therapy sa bahay. Masakit. May mga araw na hindi gumagalaw ang paa niya kahit anong pilit. May mga araw na gusto na niyang sumuko. Isang hapon, tumanggi siyang mag-therapy. Pagod na ako, sabi niya. Hindi siya lumabas. Pero sa labas, nag-ingay si Kidlat. Malakas, paulit-ulit hanggang sa lumabas ang anak niya. Parang hinahanap ka ni Kidlat. Paglapit niya, marahang inilapit ng kabayo ang katawan nito sa kanya. At biglang, bahagyang tumayo si Mateo gamit ang suporta ng rehas. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, pero may init sa dibdib niya. Isa pa, bulong niya sa sarili. Hindi madali, may mga pagkakataong bumabagsak siya. May mga gabing umiiyak siya ng tahimik para hindi marinig ng pamilya. Pero tuwing lalabas siya, naroon si Kidlat. Hindi ito umaalis. Kapag tumatayo si Mateo gamit ang tungkod, nakapuesto si Kidlat sa harap niya. Parang bantay. Isang araw, habang nakahawak siya sa balikat ng anak niya, may naramdaman siyang bahagyang lakas sa kaliwang paa. Maliit. Isang malakas na bagyo ang dumating sa baryo. Nasira ang bahagi ng kwadra. May nagsabing ilipat muna ang kabayo sa ibang lugar. Hindi na niya kailangan ng kabayo, may nagsabi. Narinig iyon ni Mateo. At sa kabila ng mahina pa ang katawan niya, nagpumilit siyang lumabas sa ulan. Sa tulong ng tungkod at ng anak niya, lumakad siya papunta sa kwadra. 3 hakbang, 4, 5 hakbang. Pagdating niya, hawak niya ang tali ni Kidlat. Hindi kita iiwan, bulong niya. Sa unang pagkakataon mula nang maaksidente siya, siya naman ang naging sandalan. Lumipas ang halos 1 taon. Hindi siya ganap na gumaling. Hindi na siya makakatakbo. Sa isang umaga ng pista sa baryo, may maliit na pagtitipon. Hindi enggrande, hindi malaki. Sa gitna ng bakuran,
Nakatayo si Mateo. May tungkod sa isang kamay. Sa kabilang, hawak ang renda ni Kidlat. Tahimik ang paligid. 1, 2, 3, 4, 5. 6 na hakbang, may umiyak, may pumalakpak. At sa dulo, dahan-dahang yumuko si Kidlat. Parang alam nito. Hindi na muling sumabak sa mabibigat na trabaho si Mateo. Hindi na siya nakipagkarera sa hangin. Isang lalaking muntik nang mawalan ng pag-asa. Minsan, ang lakas na kailangan natin ay hindi agad nanggagaling sa sarili natin. Minsan, hinihiram muna natin iyon mula sa isang nilalang na naniniwala sa atin kahit tayo mismo ay duda na. Kung may isang puso na nananatili sa tabi mo kahit ikaw ay mahina, handa ka bang suklian ang paniniwalang yon? O hahayaan mo bang mapagod ang kabayong hindi sumuko para sa'yo?